umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefer ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas. Patuloy ang programang pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino or 4PH ng Marcos Administration para mabigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga Pilipino. Sa Davao City, 72 five-story buildings ang magiging available. 4 sa mga ito ay kumpleto na at pwede nang maturing at ma-turn over habang ang ilan naman ay tuloy-tuloy ang konstruksyon. Inaasahang makapagbibigay ng benepisyo ito sa 7,200 pamilyang naninirahan malapit sa danger zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City. Good news din ang dala ng Bureau of Immigration. In line with President Marcos Jr.'s directive to enhance national security through digital transformation, the BI advances its border security with the launch of Advanced Passenger Information System or APIS. APIS is a globally recognized system that allows authorities to conduct advanced screening of passengers before their arrival, enabling enhanced risk assessment and streamlined immigration procedures. As part of its phased implementation, the BI has begun pilot testing with major airlines, with Cebu Pacific becoming the first carrier to fully integrate its system with APIS. The Bureau of Immigration has also successfully conducted connectivity tests with Interpol's I-24/7 database, ensuring access to global security watch list for enhanced monitoring. Hi Yusek, good morning po. Yusek, balikan ko lang po yung sa APIS. Nabanggit niyo po kanina na sumali na po yung Cebu Pacific dun sa pilot testing. May mga karagdagang airlines pa po ba na inaasahang sasali po dito sa pilot testing? At kailan po makukumpleto yung pag-integrate ng lahat po ng airlines? Sa ngayon po, tama po na ang Cebu Pacific po ay nag-i-implement na po ito. At sa susunod po ay ang PAL naman na po ang mag-i-implement din po ito. Kapag ka po naging smooth na po ang lahat, once everything is smooth, lahat na po ng airlines ay imamandatory na po na magsagawa na rin po ng APIS. Next question, Christian Yusores, Radyo 630. Hi ma'am, good morning. The DICT said recently po na mas maraming cyber attack pa yung inaasahan nila habang papalapit ang halalan. And one of the main factors ay yung paggamit daw po ng mga troll farms pa rin. In relation to this ma'am, may ibinili na po bang direktiba o kautusan si Pangulong Marcos kay newly appointed Secretary Henry Aguda ng DICT? Thank you. Actually, sabi nga po natin, yung cyber attacks po talaga ay nakikita na po. Merong epekto na po sa bansa. Kaya unang-una po ang direktiba po ng Pangulo sa bagong appointed na DICT Secretary ay unang-una po ang programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan natin pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya at campaign period. Meron po bang magiging coordination din po ang PCO sa DICT sa inyo po mga initiatives and plano po against fake news bilang sa social media po mas lalong kumakalat yung mga maling impormasyon? Opo, hindi lamang po ang PCO. Lahat po ng ahensya na may concern po patungkol sa mga paglaganap ng fake news, lahat po tayo ay magtutulong-tulungan para po masawata, matigil ang fake news na ito. Thank you. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. How does the palace view or anong reaksyon ng palasyo sa naging pahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth that the US has great interest in expanding more military-to-military cooperation between the Philippines and the United States, and pointing out deterrence is necessary, especially the Philippines considering the threats from the Chinese? Opo, magandang balita po yan para sa ating bansa. Katunayan nga po ay nagkaroon po ng reaffirmation ng US Ironclad, no? Commitment to uphold our mutual defense treaty. Pero ang mga detalye po niyan ay magkakaroon po mamaya ng presscon ang DND po. Mamaya lamang po.
So doon po natin tanungin lahat ang mga katanungan at mga detalye na napag-usapan ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth at ang Pangulo. So with this, ma'am, with the statement of Secretary Hegseth, ibig sabihin po ba na mas bubuhos pa ang tulong ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration? Hindi po ako makakapagbigay ng detalye sa ngayon. At sabi nga po natin, maya-maya lamang po ay magkakaroon sila ng press con. At malamang po lahat ng detalye ay makukuha niyo maya-maya lamang po. Next question. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin ang sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. And of course, ma'am, ngayon habang sineselebrate yung birthday ni FPRRD, we're also expecting different activities, both from pro and anti-Duterte. And obviously, this is very divisive. So, what's your assessment on this? Do you see this as a failure on the part of government, not just on the part of administration, but on the part of VP Sara as well, considering that the brand of unity has always been the campaign of PBBM since day one? Actually, I believe it's only the pro-Duterte groups that have the activities to be conducted today. But with regard to the administration, we do not have any activity to celebrate the birthday. Po kasi ma'am sa Netherlands na mga victims na maggagawa rin ng activities. Well, anyway, hindi po natin kasi ito hindi natin mapipigilan kung ano mang gusto na gawing activity ng mga di umano mga biktima o yung mga nakikisimpatya sa mga naging biktima. Tama naman po, siguro dapat malaman din po ng buong mundo na hindi lamang po ang interes ng dating Pangulong Duterte ang madinig, pati po yung interes ng mga nabiktima ang dapat madinig ng buong mundo. Hindi po natin masasabing divisive ito dahil sila nagsasabi lang ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga sentiments, ng kanilang mga opinion, at it's just a freedom of expression. So, hindi po natin ituturing ito na divisive. Next question. Follow-up question from Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo tinuturing na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yun po mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pumunta sa malililim na lugar, at kaya in other words, ingat. Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po? Pag sumigaw na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear
i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday. Yung lahat, hindi lamang ako. Yeah, Tandaan natin yan. RD. Ang Pangulo po ba, wala talagang statement or kahit na letter na bumabati po sa dating Pangulo? Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Miss Maricel ay kung Malacanang. So lahat na po yan. Lahat na po kami bumabati rito ng happy birthday. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong Pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting kay US Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Going back po dun sa good news nyo kanina about pabahay, tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration. Ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administrasyon para sa mga... Kung nakinig ka kahapon sa ating good news, meron po tayo patungkol dito sa San Juan. Ngayon po, sinasabi natin ay dito sa Davao. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo at mga iba pang darating na programa. So, meron po tayong figures. Binanggit ko na po yan kahapon. At ngayon din po, binanggit natin. Okay. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yes, good morning. Yusek, may lumabas lang na balita doon sa recovery ng 65 million pesos worth in line with the voucher program na mali ng DepEd during the past admin ng agency. Any reaction from the palace regarding? Yes, maganda pong balita ito. Dapat nasama po ito sa good news. Dahil sa pamumuno po, tandaan po natin, ito'y nasa pamumuno na po ang DepEd ni Secretary Sonny Angara. Na imbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Tandaan po natin, itong mga ghost students na to ay nagsimula noong 2021 to 2022 at 2022 to 2023. Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte at panahon nung naging DepEd Secretary, si VP Sara. So, with this result, we can now say that DepEd will not be put to dumpster. Hindi po mapupunta sa basurahan ngayon ang DOH dahil may ginagawa. Kung nagkataon po kaya na hindi pa siya ang naging pinuno nito, baka hindi pa po ito naimbestigahan. At hindi natin marirecover ang 65 million pesos na pondo mula sa mga ghost students. Yusek, follow-up lang sana. May nasampahan na ba ng asunto tungkol dito? At kung meron na, ilan yung mga nakasuhan na? Sa ngayon po, ang nasa balita po natin at sinabi po ni Secretary Angara ay nagbigay lamang po sila ng ultimatum, nagbigay ng demand letter para po dito sa mga schools na involve patungkol sa ghost students. At yun nga po ay base po sa kanilang investigasyon, makaka-recover po tayo. Pero yung patungkol po sa mga criminal actions, tatanungin po muli natin kung ano po ang balak na ni DepEd Secretary Angara patungkol dyan. Thank you po, Yusek. Thank you. Follow-up question, Gilbert Perdes, DWIZ. Next question. Magandang umaga po, Yusek. Baka may mensahe lang po yung Malacanang sa mga local candidates po ngayong umarangkada na yung campaign period at full implementation ng Penera Doctrine. Alam naman natin, itong doctrine ito, sinasabi na walang premature campaigning until dumating yung campaign period. Paano magkakaroon ng premature campaigning? Kung candidate ka, i-consider ka lang na candidate kapag ka nandiyan na yung campaign period. Well, anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So, dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So, yun lang po yung paalala natin.
Saka baka may mensahe din po kayo o babala po sa mga miyembro po ng PNP, AFP na laban ho sa possible na pakikilahok sa anumang election activities at syempre pagpapagamit po sa mga politiko. Yes, of course. Ang PNP kasi dapat, it should remain apolitical. So, wag pagpapagamit, tama po, wag magpagamit sa politiko, wag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Yun lang po. May isa pa po akong tanong. Yung kasi po may campaign period, mainit po yung panahon at yung ibang lugar po nagdeklara po ng suspension ng klase mga eskwelahan. At yun nga, ina-encourage pa rin po ba ng Malacanang yung house-to-house campaign dahil sobrang init po ng panahon at possible na kumalat yung iba't ibang sakit sa ngayong panahon po ng summer. Nako, sa panahon po ngayon, hindi natin mapipigilan kung ano po ang balak ng mga kandidato, kung paano sila mangangampanya. Siguro naman po, alam na nila kung paano ba alagaan ang sarili nila at alagaan na rin yung mga constituents sila. So, ipapaubaya po natin sa kanila ang decision na yan. But muli, pinapaalala ng DOH na mag-ingat, uminom palagi, pumunta sa malililim na lugar, at ingat. Thank you po. We have Leth Narciso, DZRH. Yusek, sa mga nakaraang summit po ng Partido Federal ng Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Marcos ang tulong na gagawin ng lahat ng kanilang partido ang magagawa para maipanalo yung kanilang mga kandidato. So ngayon nag-start na po ang kampanya sa lokal na posisyon. Ano po kayang tulong ang ibinigay o ibibigay pa ng partido ng Pangulo sa kanilang mga kapartido? Sa ganyan po kasi, ang makakapagbigay lang po ng detalye ay ang campaign manager nila na si Congressman Toby Tiangco. So, ipapaubaya ko na lang sa kanya yung ganyang katanungan. I think we don't have questions anymore. Yusek? At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.